Yo, what's up guys? So for today's video, tayo ay mag-assemble at mag-aayos ng ating motor. So pangatlong araw na nga pala to since na tayo ay nadisgrasya. Nung nangyari yun noong linggo, last May 19. So today is May 21, Tuesday. So ayan guys, nakita nyo at medyo may mga parts na naikabit na. So the second day nga pala ay pinaayos natin yung ating bracket. Kaso nga lang, yung ibubuo ko na siya kagabi, lahat pa kompleto na. Medyo may konting ano lang, may diferensya sa bracket niya. So kailangan pa siyang i-realign ulit. Kasi nga nag-realign doon, nag-ayos ng bracket, tapos wala din yung mga plastic parts. So kailangan talagang buuhin ng husto yung plastic parts para maikabit lahat at ma-check kung talagang maayos yung pagka-align ng bracket niya sa ilalim. So ito yung bracket guys, dinala ko dito sa shop para kailangan siyang i-acetylene para bagahin siya at mabend natin yung kailangan i-bend at i-realign uli siya. Kasi hindi mo siya basta-basta mai-bend pag hindi iniinit eh. So yan. So dalawa sila si Manong. Malapit lang to sa amin dito sa Baay City guys. Nasa syudad lang dito ng Baay City. So dito banda babagahin para i-ayos, ituwid kasi tumabingi ito. Kung nakikita nyo sa previous vlog ko, yung talagang bracket niya tumabingi. Itong sa ilalim niya ito yung bracket na humahawak sa headlight. So kailangan siyang batakin pa kaliwa kasi yung bracket niya tumabingi siya dun sa may kanan banda kasi dun talaga tumama yung chariot. Doon tayo nabangga ng gusto. So ayan guys, at nakikita nyo pinagtatagpi-tagpi ko muna, pinagdidikit-dikit para natin ma-check yung kanyang bracket kung tama ba yung alignment niya. Pag kinabit lahat ng mga fairings, yung headlight at saka yung cowling niya. So ayan guys, at dinikitan natin yan ng epoxy. Ayan, tsaka mighty band. Iba naman ininit ko na lang kasi plastic naman siya na ABS type. So pag ininit mo siya, nagbaband siya. Dito naman sa side fairing sa may right side banda, i-try natin isukat. So dito na nagkakaproblema. Yung dito sa may kanang banda, sa may taas, malapit sa may headlight, doon talaga hindi siya may salpak na maayos kasi nga doon mismo tumabingi. Medyo hindi pa perfecto yung pagka-align niya. So kailangan natin ibalik doon sa shop at dalhin natin yung mga fairings doon at doon na i-check natin lahat pagkatapos para madali na lang, hindi na tayo pabalik-balik. Pag re-align ulit tapos hindi mo dala yung mga fairings, hindi useless din kasi kailangan dapat nandun lahat ng mga fairings para ma-double check na. Kahapon kasi hindi ko dala mga fairings kasi pinagdidikit-dikit ko pa yung kailangan padikit. So ngayon, kumpleto na yung mga fairings. So dadalhin natin to guys sa shop para ma-check na natin lahat yung alignment niya. So dito naman sa left side banda, wala namang naging problema. So smooth lang din yung pagkabit dito. So naka-align dito guys kasi hindi naman dito nagrabihan masyado yung pagkabangga. Ang grabe ng pagkabangga doon sa may kanan banda. So dito wala naman naging problema, maayos naman siya. So yun lang talagang problema sa may kanan. So kailangan natin i-bike sa shop. So tara, samahan nyo ako guys.
So ayan guys, andito na tayo sa shop. At ang oras nga pala ngayon mag-alas 8 pa lang. So napaaga tayo ngayon. So sinadya ko talagang pumunta rito na maaga-aga kasi napakainit dito sa labas guys. So ayan guys, binaklas ko na yung mga pairings while nag-aantay sa mag-acetylene nito at para may align na. So ayan, nakita nyo, kailangan siyang ilabas pa punta rito kasi yung ilalim na bolt hindi tukma. Yan, dito kailangan natin bagahin tapos batakin palabas. So dito naman na part banda, kailangan natin siya ibaba kasi yung alignment niya sa bracket sa gilid, I mean sa kanyang fender sa gilid hindi siya tukma. So kailangan siyang batakin pababa. So other than that, wala na ibang kailangan pang i-realign. So yun lang. So antayin na muna natin sila Manong kasi maaga pa. So makikita nyo guys, dito gumagawa rin sila ng sidecar. So ang presyo ng paggawa ng sidecar dito nagkakahalaga daw ng mga 48,000, more or less na siguro, depende na sa materials at sa klase ng ipapagawa nyo. So ayan guys, at binabaga na, ina-acetylene na para siya ay mahila palabas yung bracket niya. Kasi hindi tumapat yung bolt sa ilalim yung pinagkakabitan ng bracket ng headlight. So ayan si Manong JR nga pala. Shoutout nga pala sa'yo Manong JR, yan. So ayan guys, at naikabit na natin kasi naayos na yung bracket niya. So far so good naman yung bracket wala naman siyang naging problema na. So maayos siyang na-realign ulit. So ayan guys, at hindi naman siya lahat na ikabit natin ng gusto. So temporarily lang. So makikita nyo dyan yung panel gauge hindi ko pa kinabit. So sa mga nagtatanong kung aandar ba ang motor kung wala yung panel gauge, syempre aandar yan guys. Nakikita nyo, kahit wala yung panel gauge, aandar yan. So tara guys, samahan nyo ako pauwi at i-assemble natin ulit ang motor. So ayan guys, nakikita nyo at nabuo na uli natin ang motor. So temporarily lang to guys hanggat hindi pa dumarating yung ating in-order na mga parts. So makikita nyo basag pa rin siya. Ayan, at least na realign natin ulit yung bracket niya. Pati fender yan, in-order natin yan sa kasa. Sana nga at may available. So dito winglet, talaga hindi na maikabit yung winglet kasi yung isa nawala. Kasi isa basag na, wala na yung kaputol niya. So dito may gas-gas. So yung winglet pala, palitan na lang natin yun, madali lang naman yun. So dito umangat yung natanggal yung pinadikit kong pinagkabitan ng screw. So ididikit na lang natin ulit kasi natagtag sa biyahe. Kasi hindi lahat, yung pag-uwi ko, hindi lahat kasi naikabit yung lahat ng mga screw. Kaya ayan, natanggal ulit yung pinagkabitan, yung pinalagyan ko ng pandikit. So yan, didikit na lang natin ulit yun, madali na lang yun. So far naman at ito, maayos ang naikabit natin. Ayan, parang buo na siya ulit guys, ayan. So antayin lang natin yung mga parts na kailangan nating palitan dito. So itong plastic na mga basag, hindi natin siya itatapon guys. So ipapakarbon natin yan. So magiging spare natin yan para in case na mabasag ulit yung kanyang plastic, mayroon tayong spare na magagamit. So carbon na. So ayan, at gumagana naman siya guys, functional na. So sa mga hindi pa nakapollow dyan, yan, please follow naman at hit like kung nagustuhan nyo ang ating video. At syempre, kung sa mga hindi pa nakasubscribe dyan sa aking YouTube channel, yan, pakisubscribe naman guys. Yan, maraming salamat nga pala sa inyong lahat sa panonood. Yan, hanggang sa muli, abangan nyo ang ating sunod na vlog. Thank you!